I started watching everything February this year. Tapos nire-recall ko. Sabi ko, wow, ibang level to. So dun yung pumasok na, eto talaga mga taong to, no, ungrateful talaga. Walang pakialam, napakawalang utang na loob, at saka napakamakasarili. At saka imaginein mo ha, they are hurting all this, yung mga taong to, especially si VP Sara, na who goes against pa sa dad niya because she wanted to help them. Tapos siya pa yung tinitira, tapos yung Ale, wala naman siyang ginagawa. She left nga eh. Para, okay, ayoko na, like what she said, ayoko na, alis na lang ako, toxic, mananahimik ako, I let them be. Pero hinabol siya. You know what I mean? Parang ginulo pa siya. Sabi ko, ay, hindi na to pwede. Parang for some reason, I don't even know saan nanggaling yung lakas ng loob ko. Yung parang sabi ko, if they can, ganun pala, they can do it to me, they can do it to the whole people, to the whole Philippines. Sabi ko, okay, fine, I need to do this na. And the only person that I told na, parang sasabihin ko na lalabas ako, is my eldest daughter. Pero, mas marami pa tayong malalaman regarding Ma'am Cathy Binag sa paglalaot ng ating live tonight, no? At syempre, Ma'am Cathy, no, baka po pwede mo kabibigyan ng konting background kung sino talaga si Cathy Binag. Sa mga kababayan natin na hindi pa nakakakilala sa inyo, na konti na lang siguro kasi halos lahat na sa Pilipinas na marunong mag social media, kilala na po kayo. Pero doon sa mga hindi nakakakilala, bigyan po natin sila ng konting background kung saan nanggaling, paano baka pinanggalingan ni Ma'am Cathy Binag. Well, I'm a mom. Nanay din po ako ng 5 mababait na blessed ako sa mga anak ko. So, and sa mga nagtatanong din ng aking edad, I'm turning 48 this year. Diba? So, what do you call this? Ang trabaho ko po dati, I'm an image consultant and fashion stylist for celebrities and politicians. Then, I'm also a chef. I love to cook. Ayan. Wow! Ang daming designation pala nito ni Ma'am. Yes, sige po, go ahead. I'm sorry. Then, may loyalty. Yun sabi ko, loyalty is my currency. Yan lang. Kaya, ever since then, kapag meron akong pinaglalaban, paninindigan ko yun, hindi para magsinungaling, but rather kasi kung ano lang yung katotohanan. Iyon, napakaganda ng pambungad ni Ma'am. At anyway, nagulat ako doon sa 48. Kasi kami, early 40s pa lang, pero pabulok na eh. Kaya ako nga eh. Ako yung pinakabata sa Banateros. Pero mas mukha pa akong matanda kay Ma'am Cathy. Hindi, marunong kasi mag-alaga. At nakikita ko si Ma'am, mahilig mag-exercise to. Tsaka, yung eating. positive lang outlook sa life. Yes, Kaya ganyan, no? Unat na utan mo mukha eh. Wala yung botox. Walang botox, no? Original. Consoli, ano masasabi mo doon sa unang bungad ni Ma'am? 48 ba? Bagay sa 51. Bagay sa 51. Tama. Sino si 51? 48, 51, 3 years lang ang gap. Oo, ganun yung 3 years. Ganun ba talaga dapat? Pagkano? Ba't ilang taong ka na ba? Si Banat by 48. 48. Si Banat by naman pala. O, teka muna, tapusin na natin yung personal. Bakit ba lumabas ang Miss Cathy Binag at bumanat sa mga abusado ng gobyerno? Iyon, no? Alam mo, I guess, all my life, like sabi ko nga yung first kid ko, di ba, na-abuse din ako. So, when you are seeing something already na kapwa babae mo, then I'm a victim eh. I experience what they're doing. Nakita ko. Kasi hindi ako nanonood. Kasi for like 3 years, nagba-back and forth ako sa Amerika. Dahil sa ginawa nila sa akin, parang pinagkaisahan talaga. Kasi ako, binuli ako. Even yung finorge pa nila yung mga signatures ko to sell my cars, yung my properties. Kasi wala ako dito. Tapos I let it be. Then nung nalalaman ko, kasi may isang malapit na kaibigan si VP Sara na kaibigan ko. Tapos sabi niya, ate, kasama ko, JCI kasi ako, Junior Chamber International Senator ako. Sabi niya, ate, grabe yung ginagawa nila kay Inday, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit ang nangyari? Hindi ako nanonood na eh. Kasi nung umupo pa lang sila, alam ko na talaga na sabi ko, nako, kalokohan to. Alam mo yun? Kasi yung naging sap niya, yun, inabuso ko, si Anton, di ba? So parang, nako, malabo to. Drugs na yan. Anyway, so nung nakikita ko din, I was watching. I started watching everything February this year. Tapos nire-recall ko. Sabi ko, wow, ibang level to. So dun yung pumasok na,
Eto talaga mga taong to, no, ungrateful talaga. Walang pakialam, napakawalang utang na loob, at saka napakamakasarili. At saka imaginein mo ha, they are hurting all this, yung mga taong to, especially si VP Sara, na who goes against pa sa dad niya because she wanted to help them. Tapos siya pa yung tinitira, tapos yung Ale, wala naman siyang ginagawa. Tama. She left nga eh. Para, okay, ayoko na, like what she said, ayoko na, alis na lang ako, toxic, mananahimik ako, I let them be. Pero hinabol siya. You know what I mean? Parang ginulo pa siya. Sabi ko, ay, hindi na to pwede. Parang for some reason, I don't even know saan nanggaling yung lakas ng loob ko. Yung parang sabi ko, if they can, ganun pala, they can do it to me, they can do it to the whole people, to the whole Philippines. Sabi ko, okay, fine, I need to do this na. And the only person that I told na, parang sasabihin ko na lalabas ako, is my eldest daughter. Then I asked her opinion. She told me, Mami, di ba remember, before mamatay si mama ko, kasi sunod namatay dad ko, 22, 23 namatay mama ko. So sabi niya, remember Mami, sabi ni Lola, ni mama tawag nila sa mom ko, demanda mo nga. Tapos siya pa mag-witness, sabi niya lahat, yung mga ganon. Namatay siya. Tapos parang maybe ito yun. Baka si mama rin yan. Pero ma'am, di ba kayo, siyempre, medyo matataas to eh. And meron kayong personal Yes. sa kanila, no? So, hindi ba kayo natatakot? Alam mo, again, hindi ko alam talaga. Alam mo, hindi ko alam saan nanggaling yung lakas ng loob. And maybe because for 3 years, I just isolated myself. Then, isolated myself kasi I feel like I have so much pain in my heart. Ganon. Tapos, in-isolate ko yung sarili ko, tapos kay God lang ako. I think it's God providence talaga yon. Tapos until now, hindi ko alam saan nanggagaling. Until now, nan umuupo ako dito, again and again, kinuwento ko nga, marap ako sa mirror sometimes, ano yung kinukonvince mo? Matakot ka, Kati, matakot ka. Wala eh. And I'm ready. You know you're a Christian, you told me a while ago. If you surrender 100% your life to God, I think you're ready. You're not afraid to die. Of course, diba? Nobody wanted to die, but I guess you're more ready because you know that saan ka You're pupunta? fighting for the truth. Diba? So you're fighting for the truth, you're telling the truth and everything. That's it. Kasi ito si ma'am, nung napanood ko si Miss Cathy, no, marami na rin kasi ako napapanood na kumakalaban sa gobyerno. And minsan naniniwala ako, minsan hindi. Si Miss Cathy nung lumabas, talagang naniwala ako kasi meron siyang personal First-hand experience. personal knowledge eh. So sabi ko, ito ano to, at saka wala siyang Nothing to gain. nothing to gain. Ang daming mawawala sa kanya, delikado buhay, kaya matanong ko, ma'am, Yeah. wala ka bang planong tumakbo in the near future? Wala eh. Wala. Parang hindi siya, Hindi, kasi baka ma'am, baka gumagawa lang ng pangalan for the... Yes. Alam mo na, yung merong agenda eh. Alam mo, 2016 pa lang, ino-offer ako. 3 yan, party list. And alam yan ni Tony Boy. Tapos 2019, in-offer ulit ako. Hindi talaga. I think kasi, ang dami kong makakaaway. So, sobrang ano ko, pag nakita ko talaga, ay, hindi pwede to. Nasa camera siguro ako palagi. Minubuking ko lahat. Hindi, kaya naman na natatanong, Yeah. sa totoo lang po, palagi ho namin natatanong yun. Yes. Kasi, ano na yun gawain kasi ng iba yan Yes. Kato, may kita nga natin yung iba nga dyan, di ba? Babanatan lang yung Duterte Yes. para makilala sila ng tao, tapos tatakbo. Yes. So, yung sa inyo naman, so iba namang, paraan yun, or iba namang hindi katulad nung sa kanila, kaya palagi namin natatanong nila, Coach Holly, na wala ba kayong plano tumakbo Based na on experience kasi. Oo. Well, yung sa totoo lang, I think yung parang mas better na ganito lang ako. Yung parang pwede akong magbantay bilang simpleng ordinaryong tao, maging political, magbantayan ko yung mga politician natin, tapos I can say what I want. Rather than sitting there, tapos ako naman yung mababatikas. Remember kasi, eto kasi yan, walang politician na umupo, nagiging kontento ang lahat ng constituent. Kasi hindi mo mapiplease lahat. May mga bagay ka talagang hindi mabibigay. And
ako kasi people pleaser ako eh. Yung parang ayoko may nadidisappoint sa akin. So parang feeling ko baka ma-depress ako because ng depression ko. So parang ganito na lang. Kasi you can still help the majority behind the scene by helping all those. Like right now, yung ginagawa ko, sinusupport ko yung mga politician na this coming election na naniniwala ko na makakatulong sa ating bansa. Di ba? Parang kayo, like, okay, you're a host, pero you're giving your voice and you're helping the nation. Iba yun eh, di ba? May freedom. Alam niyo ma'am, isa pa sa inaano ko sa inyo, yung sinasabi niyo kanina na hindi ako natatakot eh. Dahil kapag buo yung tiwala mo sa taas, hindi ka takot mamatay, hindi ka takot ganon na ganon din po ang ng Banateros. Kasi lagi nga ako kaming kadalasan, mga magulang namin, sasabihin, medyo magdahan-dahan naman kayo kasi iba yung kinakalaban nyo. Ang katwiran ko lang, bahala na. Kung ano naman yung pinaglalaban namin is para naman sa bayan at ay pawang katotohanan lamang. Sabi ko lang sa magulang ko at ganoon din mga kasamahan ko dito sa Banateros. Kaya hindi ako nagkamali talaga na yung unang labas nyo pa lang, sabi ko, totoo itong sinasabi nitong tao. Tama yung sinabi ni Coach Oli kanina kasi kumbaga may first-hand experience siya doon sa mga tao. Nakasama niya ng matagal na panahon. At ito na lang, may tanong po ako. Kasi sa social media talagang nag-trending yung pangalan ninyo. Yung mukha ninyo talagang pagka nagbabrowse ka, makikita sa TikTok, sa mga Reels and all that, sa YouTube, nandyan lahat. Mula po ba, noong lumabas kayo at nagsalita at tinilantad nyo, nagbulgar kayo ng mga state, marami kayong sinabi, meron na po bang lumapit sa inyo para to make a deal, para tumigil kayo magsalita? Meron ba? Wala. Bakit kaya? Ang meron lang is tumawag na kung pwede lang. Kasi syempre, yung nangyayari sa mga parties, private parties ng mga bahay, kung kakainan kami, nagiinuman kami. So, yung sinabi lang nila, na sana wag lang silang ma-mention. Yun. Ang sabi ko lang, simple lang. Hindi ko kayo i-mention, basta huwag kayo makikisakay sa gulo at huwag nyo rin kukonsintihin. Kasi pag dumating yung panahon na yun, hindi ako magdadalawang isip na i-mention kung sino kayo. Diba? Kasi dapat, kung alam yung mali, huwag yung konsintihin. Or kaya, manahimik na lang kayo. Huwag makisali Huwag sa gulo. Huwag makisali sa gulo. Kasi like what I said, I did what I did. I have nothing to gain. Hindi ako artista, hindi ako tumatakbo, hindi ako vlogger and everything. I just wanted to share my experience for people to know and to validate yung sinasabi ni PRRD, ng mga tao and everything. That's it. Sundutan ko lang. Sige. Coach Oli. So wala pang lumalapit. Kung may tumawag lang, pero na huwag babanggitin yung kanilang pangalan. Yeah. Pero kung halimbawa, merong lumapit to make a deal na, oy Cathy, ano ba gusto mo para tumigil ka sa pagsasalita at para mas spare mo yung pangalan namin? Katulad ng mga binabanggit mong pangalan na hindi ko nababanggitin. Ano yung gagawin ni Ma'am Cathy pagka ganon? I won't agree. Parang sa akin kasi, hindi parang. Sa akin talaga is, pag ginawa ko yan, wala na akong integrity, character, and I have kids. And yung mga anak ko, dalaga, binata, yung gusto ko lang talagang iiwan is, I don't need much. Gusto ko lang na yung hindi ako ganun kasikat or anything, may maiiwan akong legacy na na-share ko sa bansa. Yun. Tapos yung mga anak ko, dadalhin nila yun, yung maganda yung magiging record mo. Di ba? Kasi yung integrity mo at yung character mo, magbe-base yan kung anong pinaninindigan mo, yung principle mo, di ba? So kung yung prinsipyo ko mababase because bibigyan niyo ako ng billion or anything, kikitain niyo natin yung pera. Correct. Pero yung ako kasi, like what I said, si God kasi enough na sa akin eh. I've experienced it pero hindi ako naging masaya. Yun. Di sana nagstay ako doon, di ba? Tama. So si Ma'am Cathy ay mananatili sa kanyang paninindigan. Of course, of Alright. course. So, Yes. Coach Oli, kanina may sasabihin ka. Kasi Thank you. kadugtungan ko yung sinabi niya na wag lang kayong makisali, wag kayong makigulo. No? Ano ba 'tong ibig niyo sabihin wag kayong makigulo? Hindi mo sila i-mention. Ito ba yung kasama doon sa political harassment na ginagawa kay PRRD at kay VP Sara? Yung kasama ba yun sa sinasabi mo, huwag kayo makigulo dito? Oo, kasama na yon. Tapos, kasi uso yan eh. Kung sino nakaupo,
alam mo yun, sabi nga nila yung hinahalikan ka sa puwet, di ba? Parang gagawin lahat kasi kung sino man yung nakaupo dyan bilang presidente or in the position, halikan yung puwet mo. Walang loyalty talaga. So yung mga katulad yung ganyan, remember, there's no, lahat ho temporary lang, wala hong permanente. So even sa pagiging presidente, si President Duterte nga dyan kabilib, alam niya hanggang 6 years lang siya at hindi yung pumasok sa ulo niya. Ngayon, eto nga, 2 taon pa lang, especially mga bagong politician, yung mga bagong congressman. And you need to understand them also. Yung mga batang yan, na naging kongresista, it's either wala naman talagang alam sa batas, may alaman, pero lumaki sa luho. So they don't know the people. They don't know talaga yung need ng mga mamamayang Pilipino. Jay? So, warning, parang warning yun sa inyo. Kung ayaw nyong ma-mention kayo ni Miss Cathy, huwag kayong makigulo dito sa panghaharas sa mga Duterte. Exactly. Ayun, antayin ko yan. Yung mga manggugulo sa Duterte, Miss Cathy, naku, papangalanan kayo. Nako. So, ibig sabihin pala, kayo, ang dami nyo pala, ha? Ang dami nyo pala. So, eto pala, Ma'am Cathy, isa sa mga, nung simula ho, nung na-interview ka, talo, siyempre ako, kadalasan, ang Banateros po kasi is talagang boses ng taong bayan yan eh. So, tinitignan ko yung mga sa comment section, yung mga komento ng mga kababayan natin. Number 1 ho nilang isinisigaw na kailangan na dapat or gusto na nilang humarap ka sa Senate hearing. Gano'n na po ba kayo kahanda at papayag ho ba kayo? Papayag ako. Pero alam mo yan, ako ganito siya eh. Sabi ko nga, actually nag-usap na kami niyan eh, si Senator Bato, nag-usap na kami. Sabi ko, lalabas ako, gusto ko buksan mo yung PIDEA leaks. Kasi doon ako connected. Yun. Okay? Kasi, di ba, kasi yun eh. Yung who's that guy, kita mo, hindi ko talaga makatandaan eh. Kasi they were saying, kilala ko yung grupo eh. So, hindi ko, sino to, yung may evidence siya. Si Yung Calvo. Morales? Oh, si Morales. Morales. So, I was saying na, kasi siya, meron siyang evidence. Okay? Si PRRD, alam din niya. Pero kasi politically, parang sinasabi, hindi, galit lang siya, right? Pero si Mr. Nicky Cosseteng was saying it also. Yes. So ako, nakita ko, I'm an eyewitness. So those are, yun yung kulang eh. Ako na lang yung missing puzzle there eh. So kompleto na kami. So, yun lang yun. Parang actually, hindi ko nga maintindihan po sa mga nakaupo dyan. Di ba? Kompleto na ho kami. Ano pa bang kailangan yung gawin? Di ba? Like what I said, kanina nagkakwentuhan tayo, parang even the cursing, yung pagmumura ng ating mahal na presidente, parang yun wala na silang mabato. So yun na yung babato mo. Ako, ang balik ko doon, I'm sorry sasabihin niyo naman, I'm a born-again Christian, ba't ko tinotolerate na nagmumura? I rather choose to have a president na nagmumura na diretso rather than isang presidente na adik at grupo ng mga corrupt na politician. Naku, Yun lang ako. mabigat yan. May follow-up ka pa. Lilinawin ko lang po, bukod sa kumpleto na sila, Ma'am Cathy, at napakalakas na nung mga hawak at nalalaman nila. Yung usapang PIDEA leaks. Yung kay Morales, iba po yun, at yung kay PRRD, iba po yun. Para lang sa kalaman ng lahat. Yes. Yun lang. Yes. Okay. So now, sa nangyayari sa ating bansa, ikaw ba, ma'am, may outgoers ka? Na mahilig ka sa labas o lagi nasa bahay? Bahay, trabaho, ano lang? Bahay talaga ako. Bahay ka. Pero, naniniwala ba kayo Yeah. na sa mga panahong ito ay talamak ang droga sa Pilipinas? Ay, of course. Okay. Let's be, real talk tayo dito. Yun nga, yung grupo ko, like yung batch namin, yung age ko, tayo naman, may mga kaibigan tayong gumagamit, right? So, especially dun sa, namin, sa Circle society namin, no? Sa circle namin. Nung presidente si Digong, takot lahat gumamit. Like, takot, nahihirapan silang kumuha, and everything. Ngayon, oh my God, ang mura. Andyan lahat, 'di ba? Parang even 'di ba? I even tell my story yung daughter ko naturuan, 'di ba? So sobrang bulgar. So bulgar and hindi nila yung matatago. Yun yung sabi ko, yung style kasi ng pamumulitika nila, nakalimutan nila may social media. Dati kasi nung panahon nung dad niya, wala eh. Kahit kontrolin nila ngayon yung television.
you know, people has freedom Yes. for social media. Wala nang nanonood. Even yung barkada ng mga anak ko, tinatanong, nanonood pa ba kayo? Anong news? Napanood mo ba yung news? Ano yung tita? YouTube sila na. YouTube, TikTok, and Facebook. Actually, wala na nanonood halos ng TV ngayon. Wala. Kaya nga dapat ako, nananawagan ako sa ating mga mahal na mga newscaster. Di ba, voice of the people kayo. Please, parang do it. You know, do it for the people. I understand that na-trauma kayo, nawalan ng iba sa inyo ng trabaho. Pero, dapat kayo yung maging boses ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo sila dito, di ba? Parang, kaya sila ngayon yung nandyan all over. Ako rin, pag binubuksan ko yung phone ko, Banateros. Natatawa nga ako, minsan nga si Boss Data, pag Facebook ko, nakikita ako ng comment niya. Kasi ganun pala yan pag pina-follow mo. Yes. Napapa-comment na rin ako sa comment. Pag may kinokomentan siya. Okay, Boss Dada, wala ka dito. Pina-follow ka pala ni Ma'am Cathy. But anyway, thank you. Yes. So anyway, parang, yun lang. Sana wala kasing lalaban sa atin eh. And meron pa ako isang friend na, parang sinabihan pa niya, Cathy, ano ba yan? Parang walang class. Parang sana, yung pag ganyan, walang class. Sandali lang ho. Sa politika, ang botante natin sa Pilipinas mostly is yung mga middle and lower class. 80% of our country, ang botante natin is sila. Kasi sila ho yung umaasa na mababago natin ang pamumuhay nila at gagaan ng pamumuhay nila. Yeah, so